Ayan, isang napakagandang mensahe po no, ang Ebanghelyo natin ngayon. Ito po ay patungkol sa kahalagahan no, ng pagsunod sa kautusan ng Diyos at sa kahalagahan din no, ng pagpili no, ng pagsakripisyo para sa kaharian ng Diyos. So good morning po sa inyo mga kapatid, mga ka-curious. Kamusta po kayo dyan? Isang panibagong araw na naman po no, para sa ating panibagong pagkakataon no, na binigay ng ating Panginoon upang makapagtrabaho at again no, maramdaman ang kanyang biyaya no, sa pamamagitan patungkol po dito no. Isang napakagandang mensahe na kung saan po may isang binata no, na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo at nagtanong no, so paano ba siya no, makakamit ng buhay na walang hanggan. So sinabi nga sa kanya, sinagot ng ating Panginoong Jesucristo na sundin ang kautusan no? So inisa-isa niya ang mga kautusan na sinabi noon no? Sa Exodus 20 nakalagay doon na inisa-isa ng ating Panginoong Jesucristo ang mga kautusan na ito na dapat sundin no, ng mga nais na makamtan ang buhay na walang hanggan. Pero sinabi nga ng binata, sinusunod niya naman ito at kanya din ito no, na sinisikap na hindi malabag no? So yan ang naging sagot din sa kanya ng binata. Pero may dagdag pa ang ating Panginoong Jesucristo no? Kung nais niyang maging tapat no? Maging ganap, dapat niyang ibenta ang lahat ng kanyang mga ari-arian at ibigay ito sa mga mahihirap no? At sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. So isang napakagandang mensahe na pinapahiwating ngayon no, ng Ebanghelyo mga kapatid ano po, na kung saan pinapaalala po sa atin ng Diyos na ang pagsunod sa kautusan no, ang importance of following the laws ay kailangan no, sa pag serve natin no, sa paglilingkod natin sa Diyos. So dapat pa rin natin sundin ang kautusan dahil yan po ang nararapat at yan no, ang ina-expect din sa atin ng ating Panginoon. So sinabi nga no, iniisa-isa ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ang mga kautusan na ito. At dito natin makikita na mayroon pa rin no, na batayan talaga ang ating Panginoon no, sa pagsasabing kung tunay ka na isang lingkod ng Diyos ay dapat na ang mga kautusan na ito ay hindi pa rin nalalabag no? So yan po malinaw at yan po itinuturo din sa ating simbahan no? Ang importansya ng kautusan ng Diyos. At madalas po no, yan ay pinagsisikapan din ng mga kapatid natin na masunod. Yan ay pinagsisikapan din natin na huwag malabag dahil alam naman po natin no, na ayaw ng Diyos no, na malabag natin ang mga kautusan na ito, na kung saan ay maglalagay po sa atin no, sa kapahamakan kapag ating nalabag ito. So dito nga ay pinapaliwanag ng ating Panginoon that is part no, of the requirements no, for us to achieve salvation. So yan no, sinasabi ng ating Panginoon na huwag natin yang labagin. Dapat pa rin natin sundin ng Diyos at iwasan ang mga bagay na ito no, ang mga nakalagay sa kautusan upang maging makagta natin no, ang buhay na walang hanggan. But then again no, sa pangalawang mensahe ng ating Panginoon na kung doon lang po tayo nakatuon no, sa pagsunod sa kautusan no, nagsisikapan natin na huwag malabag ang kautusan, pero kapag mayroon pa rin tayong kahati no, sa ating buhay, kagaya po ng binata na ito na nagtanong sa ating Panginoong Jesucristo, ang sagot sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo, kahit na sinusunod niya naman yung kautusan, sinabi sa kanya na ibenta ang lahat ng kanyang mga ari-arian at ibigay sa mga mahihirap at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kung nais mong maging ganap sa mata ng Diyos, ibenta mo ang lahat ng iyong mga ari-arian. So sinasabi ba dito ng ating Panginoon no, that itong mga bagay na ito, mga material na bagay ay dapat wala sa atin? Well, in the essence, yan po ang pinakaminsahe ng ating Panginoon, that we should to practice sacrifice no, and again no, selflessness. Huwag po natin panatilihin sa ating sarili yung pagiging selfish.
that even we have all, no, even we have everything, kayamanan man yan, material na yan, no, pero hindi po yan magiging dahilan upang makamtan po natin ang buhay na walang hanggan, no? Because that might be also a hindrance kapag inuuna po natin, kapag yan ay kahati po natin sa ating paglilingkod sa Diyos. Maaari pong hindi pa rin natin makamtan, no, ang kaharian ng Diyos kung mayroong kahati, no, doon sa atensyon. Tandaan po natin, no, malinaw po yan na sinasabi din sa kautusan. Kahit na ito po ay inisaysa na ng ating Panginoong Jesucristo, pero ang unang utos, no, parte pa rin yan ng kanyang pangalawang mensahe doon sa isang binata na nagtanong, no, sa binata na ito na mayaman. Parte pa rin dahil alam naman po natin sa Ebanghelyo, you cannot serve two masters, no? Dahil tatakwil mong isa at susundin mo ang isa. So dito sinasabi ng ating Panginoon, if you have only one God, no, sa iyong buhay, if you serve only God alone sa iyong buhay, no, dapat sa Kanya lamang nakatutok at walang kahati. Pero kung halimbawa po, if we are very attached sa mga material thing, if we are very attached sa mga yaman dito sa mundo, no, sa mga propiedad natin, sa career, sa trabaho, sa kung ano man yan, na material na bagay na ating ginagawa dito sa mundo, kung yan po ay naghahati sa atin, sa ating atensyon sa Diyos, kung yan po ay nagbibigay sa atin, no, ng kahati doon sa paglilingkod natin sa Diyos, well, yan po ang ayaw pa rin ng Diyos, no? Because that will reject, no, or that will violate sa first commandments na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, that you shall have no other gods, okay, before me, no? Siya lamang dapat mong paglikuran, no? Siya lamang dapat mong kilalaning Diyos. So napakalinaw din po, no, na ang challenge na iyon ng ating Panginoong Jesucristo sa binata na ibenta ang lahat ng kanyang mga ari-arian at sumunod sa kanya, that is still part of the commandments. Bakit po? No? Dahil sinasabi lamang natin Panginoong Jesucristo, kung tunay kang naglilingkod sa Kanya, no? Kung tunay ka na sumusunod sa kautusan, dapat wala kang kahati. No? You must to fully serve God, no, alone, no, with all your heart, with all your mind, with all your soul and strength, no? Yan po ang napakalinaw na mensahe ng Ebanghelyo. So kung kaya dito pa rin na kumbaga hindi nakapasa itong binata, no, dahil sa kahit na sinabi niyang sinusunod niya daw ang kautusan, pero in the first commandment doon pa rin siya nakalabag dahil mayroong kahati, no, sa kanyang puso. So nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ibenta niya lahat ng kanyang mga ari-arian at ibigay sa mahirap at sumunod sa kanya, no, nalungkot po siya, no, at umalis na lang. So kaya sinabi din ng ating Panginoon na mahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. So again, ang yaman po ay hindi rin naman masama, no? Hindi rin naman masama kung ito'y hindi naman naghahati sa iyo sa atensyon mo sa ating Panginoon. So kailangan din naman, no, ng sources of income para mabuhay po tayo sa mga basic needs natin, mga pangangailangan. Pero kung diyan na lamang po nakatuon ang ating buhay, diyan na lamang po nakafocus ang ating buhay sa trabaho, no, sa career natin, sa ating mga negosyo, kung diyan lang lamang po nakatuon, again, kagaya din po tayo ng isang binata na ito na lumapit sa ating Panginoon, no, at nagtanong kung paano niya makamtan ang kaharian ng Diyos. So nakakalungkot kung sa ganitong paraan pala ay hindi natin matanggap, no, yung kaharian ng Diyos nang dahil sa mga bagay na we are very attached, no, kagaya ng mga material na bagay. Okay, so yan po mga kapatid, no, napakaganda ng mensahe at ito po ipaalala din po sa ating lahat, no, na if you are true servant of God, dapat sa Kanya lamang tayo nakatuon, dapat sa Kanya lamang tayo nagbibigay ng ating buong katapatan, no, buong puso, no, sa paglilingkod sa Kanya. No, wala pong kahati sa ating puso na naglilingkod nga tayo sa Diyos, pero nag-aalala tayo sa mga material na bagay, no, sa ating mga trabaho, sa ating career, at kung ano mang
meron tayo dito sa mundo, no? So yan po mga kapatid, napakalinaw at napakaganda na paalala ito sa atin, no? At I know lahat naman po tayo ay nagsisikap po na makamtan ang kaharian ng Diyos, at lahat ng ito ay bigay sa atin ng Diyos, no, na pagkakataon upang truly makamtan itong kanyang kaharian. So dito nga ipinapaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo na ang yaman dito sa lupa ay hindi makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So if you are very attached, no, on these material things, hindi po yan makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. No, sinasabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, may yaman nga dito sa lupa, no? At mayroon ding yaman doon sa langit. So alin sa yaman na yan ang iyong binibigyan ng atensyon? Alin sa yaman na yan ang mas mahalaga sa iyo? So dalawa lang, no? Dalawa lang ang maaari nating pagpilian, di ba? Again, hindi po pwedeng sabayin. Sabi nga natin Panginoong Jesucristo, you cannot serve two masters at the same time. Darating pa rin ang panahon, no, na mas bibigyan mo ng atensyon ng isa at ibaliwala yung isa. So kung nakatuon po tayo sa ating Panginoong Jesucristo sa pagsisilbi, no, sa Diyos, dapat doon lamang po nakatutok ang ating buong atensyon, no? Dapat doon lang naman tayo, no, focus, no, at hindi po sa mga material na bagay. Dahil kung yan po, ang mga material na bagay ang madalas na binibigyan natin ng atensyon, madalas na talagang pinoproblema natin sa buhay na ito, hindi pa rin po yan, no, makakapagdala sa atin sa buhay na walang hanggan. So kaya malinaw po, no, na we must to build, no, or wealth doon sa langit, hindi dito sa lupa. Doon po tayo mag-impok ng ating kayamanan sa langit at hindi po dito sa lupa. Alam niyo po ba mga kapatid, may isa po akong kasama sa aming community, no, totally blind. And I think nakita niyo na po siya, no, sa mga last part ng aking videos na kung saan nagsasabi siya, no, ng kanyang pagsuporta din sa ating page. Itong totally blind na ito ay isa ring guro. Okay? Mas mataas pa nga yun ang kanyang status sa atin dahil well, syempre yung kanyang mga tinuturuan ay mga kagaya niya rin. So minsan, no, nagtataka ako kung paano niya ituro ang kanyang kung paano niya ituro, no, sa kanyang mga estudyante, no, dahil siya ay bulag din at ang mga estudyante niya ay kagaya niya rin na bulag. Pero wala palang imposible, no, kapag ang Diyos ang gumawa. At ang napakagandang parte po, no, dahil kahit sa kanyang sitwasyon, no, she is a regular employee na din, no, a licensed teacher. Lahat ng sweldo niya, alam niyo po kung saan napupunta? Naku po, marami siyang mga scholar, pinapaaral, at lahat ng mga sweldo niya ay binibili niya ng mga groceries para ibigay doon sa mga nangangailangan, no? So napakatindi talaga ng kanyang paglilingkod sa Diyos. So parang siya po ang halimbawa, no, na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo na nag-iimpok ng yaman doon sa langit at hindi dito sa lupa. So maaring ito rin po ay isang hamon din sa atin, no? Saan ba tayo nag-iimpok? Saan ba tayo nakatuon, no, sa pagpapalaki ng ating yaman? Yaman ba dito sa lupa o yaman doon sa langit? So dalawang bagay lang po yan. So kagaya po nitong kapatid natin, no, na kasama po natin sa community, shout out sa kay Sister Lotlot, no? Kasama po natin yan sa community. Pero sa kanya ko po nakikita, no, si Santa Teresita na talagang very active po, no, sa pagtulong sa mga mahihirap. So lahat po ng sweldo niya, of course tinutulungan niya din ang kanyang pamilya. Pero pagpatungkol po sa kanya, nako po, ang mga natitira niya ay binibigay niya sa kanyang mga sinusuportahan, sa kanyang mga tinutulungan. So maaari din po tayong tumulong, maaari din po tayong makatulong sa mga kapatid natin, no? Kahit maliit na bagay po yan ay malaking tulong na po yan. And that's a way also, no,
ng tinatawag natin na pag-iimpok ng yaman doon sa langit. Maaaring ngang nakikita nating labas lang tayo ng labas ng pera dito sa mundo, no? Tumutulong sa ating kapwa. Pero yung pera naman, yung ginagawa natin na pagtulong sa ating kapwa ay pumapasok naman doon sa kaharian ng Diyos, no? Na nag-iimpok tayo ng yaman doon sa kaharian ng Diyos. And that will guarantee you, no, to achieve no eternal life. No, kagaya ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, sundin mo ang kautusan, no, upang makamtan ang kaharian ng Diyos. At kagaya ng binata, sinusunod niya naman ang ibang parte ng kautusan. Pero pagdating sa first commandment, that you shall have no other gods before me, doon na siya nag-violate. Dahil nung sinabihan siya ng ating Panginoong Jesucristo na ibenta ang lahat ng kanyang mga ari-arian at ibigay sa mga mahihirap at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, ay nalungkot na siya at umalis. So hindi niya kayang gawin dahil again, naging parte na ng kanyang puso, no? Naging parte na ng kanyang atensyon ang iimpok din ng yaman dito sa lupa. Okay? Marahil ngang sumusunod siya sa Diyos, marahil ngang sinusunod niya ang kautusan ng Diyos, pero may ibang parte pa rin ng kautusan na hindi niya kayang sundin. Nang dahil po sa kanyang attachment sa material na bagay dito sa mundo. So ipinapaliwanag lamang po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na part ng biyaya ng Diyos ang mga material na bagay na ito. Ngunit dapat doon lamang tayo nakatuon, no, sa pagsisilbi sa Kanya. Ang ating atensyon ay para mag-impok ng yaman doon sa langit at hindi sa mundong ito. So kung binigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng negosyo, magkaroon ng trabaho, no, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng career, again, ipagpasalamat po natin yan sa Diyos. Pero dapat hindi yan maging rason upang malimutan natin ang Diyos. Di ba? Kung ang trabaho po natin ay nasa-sacrifice ng ating pagkakataon na pumunta sa simbahan every Sunday, no, makapagsimba, kung ang ating mga career ay nagiging rason na upang hindi na tayo makapaglingkod sa Diyos, makapagbahagi ng Ebanghelyo, kung ang ating negosyo mismo, no, ay nagiging rason na upang hindi natin magamtanan ang ating tungkulin sa ating pamilya, again, yan po ay maaaring maging dahilan din na hindi po natin matanggap, no, or hindi po natin matanggap yung buhay na walang hanggan na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. So yan po mga kapatid, no, isang napakagandang mensahe ng gospel natin ngayon. At ito din ay paalala po sa bawat isa po sa atin na nakasubaybay po dito sa ating page na dapat po tayong maglingkod ng buong puso sa Diyos. Maaaring may mga lapses nga tayo, maaaring may mga kahinaan din po tayo, pero again, no, God is always giving us the opportunity na bumalik sa Kanya. No? So, huwag po natin sabihin na naku, nagkasala ka na, isa ka ng makasalanan, no, buong buhay mo. Again, we have the church, binigay po yan ng Diyos at para matanggap po natin ang Kanyang biyaya. So kung nais po natin na maging fully, no, pure in the eyes of God, no, we must to receive ang Kanyang mga sakramento. Kung nagkasala man po tayo dahil sa paglabag po sa kautusan, nandiyan naman po ang sacrament of confession. Okay? Pero again, sabi nga, kung sinasabi na para sa iba ay parang ano lang, no, ay parang drive-thru lang, no, yung sacrament of confession, na kapag nagugutom ay dadaan lamang doon sa drive-thru at bibili. Hindi po ganyan yung sacrament of confession. Dahil kapag walang sincere, no, na intention sa pagsisi doon sa kasalanan, that is still useless yung paglapit natin sa confession. Ang tunay na confession, no, ay ang promise na hindi na tayo magkasala pa ulit. So sa mga kapatid natin, no, na nagsisikap na masunod po ang kautusan, yan po ang nararapat nating gawin. No, yan po ang maaari nating gawin upang masunod natin ang nais ng Diyos sa ating buhay.
So if we focus, no, in serving God and following His commandments, again, dapat nating pagsikapin na buong atensyon natin ay nakatuon lamang sa Diyos. Mga kapatid, no, yan ang napakagandang mensahe ng Ebanghelyo natin ngayon. Maraming salamat po sa mga nakasubaybay ngayon. Hindi ko po kayo maisa-isa ngayon dahil nasa biyahe po tayo ngayon papuntang sa trabaho po natin. At ayan, medyo traffic na po dito sa amin kahit ano pa lang, no? Kahit 7:30 na nga. Ayan, ang pasok po natin is 8 AM. At sana hindi po tayo mahuli. Dahil may klase pa po tayo 8:30, no? At hanggang 5:30 yung klase natin. So, kung kaya nakakapag-live lamang po tayo pagdating na natin doon sa ating tinitirahan. Most likely makakarating tayo sa ating tirahan, no, sa mga 7 o'clock, no, in the evening. So yan pa lang tayo makakapagsimula ng ating live. Pero maraming salamat po sa inyo, no, na nakaabang parati sa ating live. At hopefully marami po tayong natututunan, no, lalong-lalo na po, no, sa pagpapatatag ng ating pananampalataya, no. Kagabi po ay diniscuss po natin ang patungkol sa mga occult object na maaaring lagay sa atin sa alanganin, no, sa ating pananampalataya, kung saan may masamang epekto sa ating pananampalataya. At ang mga topic na kagaya po nito ay talagang napaka-importante dahil marami po sa mga kapatid natin ang hindi po nakakaalam nito. So yan, at panalangin po natin itong mga kaparian natin na very active ngayon sa pagtuturo pagdating po sa spiritual empowerment, no? Kagaya ni Father Darwin, ni Father Jeffrey, no, ni Father Lester, ni Father Tom, at ang lahat ng mga kilala po natin na no, sa alam ko lang na kilala po natin ng mga pari. At mas marami pang iba dyan, no, na hindi lamang nagpapakita, kagaya ni Bishop Maceda, no, na Bishop of Antique. Ako po, isa rin po ako sa mga sumusubaybay sa kanyang mga topic, no, patungkol po sa spiritual warfare. Because again, this topic, no, is a necessity already. This is necessary to discuss about spiritual warfare because that is already, no, the truth, no, that is happening right now. So yan po mga kapatid, no, isa po yan sa mga dapat natin isalang-alang. So lahat po tayo ay maaaring maging agent din, no, ng pagpapalaganap ng mensaheng ito. Dahil again, no, lahat po tayo ay involved sa nangyayaring warfare na ito, no, spiritually. Dahil ever since, yan na po ang naging paalala ni San Pablo sa atin, di ba? Nakipaglaban tayo, hindi po dito sa mga makikita natin sa mundo, not in human flesh, no, but in the spiritual world, no? So yan ang naging paalala din sa atin, no, ng simbahan. So hindi po yan lumitaw lamang na katuruan, no, nitong huling panahon, but then again, ever since, no, ng pagsisimula ng Kristyanismo, no, naging paalala na ito sa atin. So ang pagsunod din po sa kautusan is also part ng tinatawag natin na spiritual warfare. Alam po ng kalaban natin na kapag nalabag natin ang kautusan, nalabag natin ang utos ng Diyos, no, yan ang magiging rason ng pagkakahiwalay natin sa Diyos. Dahil malinaw po doon na sinasabi din sa aklat ni Propeta Isaias, no, na ang ating mga kasalanan ang nagiging rason na hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Ang ating mga kasalanan ang nagiging rason upang matakpan, no, ang kanyang muka at hindi tayo pakikinggan sa ating mga hinaing, no, sa ating mga problema sa buhay. Kaya mga kapatid, no, ang pagsunod talaga sa kautusan ay nararapat. And that is why tinuturo parati yan ng ating simbahan. We have the 10 Commandments na parating pinapalala po sa atin na dapat nating sundin. And again, marami pang utos, no? Ang madalas ng mga kapatid natin nakatuon lamang doon sa word for word na sinasabi sa 10 Commandments. Pero kapag unawain po natin yung mga nakalagay doon sa 10 Commandments, no, ay may marami pang nakakabit na dapat nating iwasan. No, halimbawa na lang po, no, in the first commandment, no, dapat ang Diyos lamang ang iyong sambahin.
Pero sa mga kapatid natin ngayon, marami sa mga kapatid natin ang parating pumupunta sa mga occult practitioner, no? Nagpapagamot upang magpatulong. So again, yung paglapit sa mga ganitong practitioner, sa mga occult practitioner, can lead us not to violate the first commandments. Dahil kung naniniwala po tayo na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay lahat magagawa niya, wala pong imposible kahit yung mga sakit natin ay kaya niyang pagalingin. So kung kaya, it's not an excuse na dahil nakita natin at narinig natin na makakapagpagaling itong kilala natin, no, sa probinsya, no, nilalapitan natin, maraming nagpapagamot, ay doon na tayo lalapit. So again, our God is a jealous God. So kahit kunting rason lang po yan ay magiging rason ng pagkaselos niya sa iyo. Ang pagkaselos po ng Diyos ay hindi masama. Again, ibang selos po yan na hindi natin maituturing na selos kagaya po ng ating nararamdaman, no, bilang tao. Ang pagkaselos po ng Diyos ay ang pagnanais ng Diyos na wag po tayo mahulog sa tukso. Wag po tayo mahulog sa kasalanan. Dahil alam po ng Diyos ang epekto ng pagkahulog sa kasalanan. No? That will lead us to condemnation. At ayaw ng Diyos na makita, no, ang kaluluwa na nagsasuffer doon, no, sa kadagat-dagatang apoy. So kaya ipinapaliwanag po sa atin that we are in a spiritual battle, that we are in a spiritual warfare, no? Dapat parati po tayong may suot, no, na baluti ng pananampalataya natin, no? Kagaya po ng sinasabi ni San Pablo, may mga kailangan isuot, no, armor of God. Kaya nga, kung nais po nating maprotektahan, kung tunay tayo naniniwala sa Diyos, na ang Diyos ay makapangyarihan, isuot po natin ang mga baluting ito upang makaiwas sa anumang mga masamang maidudulot sa atin, no, ng ating pakikipaglaban, no, pakikibaka dito, no, sa ating spiritual na laban sa buhay. So yan mga kapatid, no, kaya naging highlight, no, ang sa gospel natin ngayon ang patungkol sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Dahil again, yung para sa iba, luma na yan, no? Nakakasawa ng pakinggan yung 10 Commandments, paulit-ulit na lang yan. Pero hindi natin namamalayan, nalalabag na pala natin ang 10 Commandments ng Diyos nang dahil sa rason na we are very attached on material things dito sa mundo. And we are very afraid, no, na baka magkasakit tayo, no, baka hindi na tayo mabuhay, no, dahil po sa takot. Yan po madalas na nangyayari, nahulog po tayo sa tukso ng ating kalaban dahil nawawala po yung ating full trust sa ating Panginoon. Kung alam po natin na ang Diyos ay hindi po tayo pababayaan, again, dapat tayong magtiwala sa Kanya na parati niya tayong gagabayan. Ang kulang lang po ay ang paghingi sa Kanya. Okay? No, kahit na may Diyos, kahit na mahal po tayo ng Diyos, pero kailangan pa rin ang iyong signal, kumbaga, no? Dahil lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng freedom. So kung hindi ka hihingi sa Diyos, paano niya malalaman na kailangan mo? Although alam niya naman na kailangan talaga natin ng tulong, pero paano mo malalaman sa sarili mo na kailangan mo ang tulong ng Diyos kung hindi mo siya hinihinga ng tulong? Diba? No? This is not about God, but this is all about sa ating sarili, kung gaano ba kalaki ang ating pagtiwala sa Diyos. So, inaantay lamang ng Diyos ang ating pagtawag sa Kanya, dahil ito ay nagpapakita din po ng humility, ng pangangailangan natin sa tulong ng Diyos. Kung alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ang makakatulong po, no, sa atin, no, sa mga pangangailangan natin dito sa buhay, tawagin po natin siya. Nagpapakilala siya sa atin bilang Ama, at ang isang magulang, alam naman po natin ay lahat i-provide sa kanyang anak. So kaya wag po tayo magdalawang isip na ang parang para sa iba ay ang Diyos ay nandyan lang yan. Pero kapag gusto natin ng instant healing, instant yaman, instant career, no, naku po, lumalapit na tayo sa ibang kapangyarihan.
yan po ang nakakatakot, no? Dahil hindi na natin inaantay yung go signal, no? O yung ang Diyos mismo ang gumawa. So alam naman po natin na kapag sa ibang kapangyarihan, that is just only temporary. Okay? So hindi po yan panghabang buhay. But then again, if God works, kapag ang Diyos ang mag-provide sa atin, that is permanent. Yan po ang katotohanan. Kagaya po ng sakramento ng baptism. Okay? Sinasabi ngang ito ang marka na hindi maaaring mawala sa atin. If we are baptized in the name of God, yan ang marka na hindi maalis sa atin. Maaring mahiwalay tayo sa Diyos kahit na tayo ay nabaptize, no, na isang Katoliko nang dahil po sa kasalanan, nang dahil sa kulang sa kaalaman at napunta tayo sa ibang pananampalataya. But no, the mark of baptism sa atin ay hindi pa rin naaalis. Kung kaya sa mga kapatid natin na nabinyagan na Katoliko at na-convert sa ibang pananampalataya at bumalik na naman sa Katoliko, hindi na kailangan bautismuhan pa. Okay? Dahil hindi po nawawala yung marka ng bautismo sa atin. Okay? That is permanent at hindi nasisira. So ang nararapat lamang na gawin ay mag-go to confession. Yung mga kapatid natin na nabalik Katoliko, no, they just go to confession at mag-confess sa kanilang ginawa, no, at mag-renounce, no, sa Blessed Sacrament na pinipili niya ulit ang ating Panginoong Jesucristo, no, at nangangako na sundin ang kanyang kautusan. So yan po ang maaari lamang gawin, no, kapag dati kang Katoliko na na-convert at bumalik sa Katoliko. Yan lamang po ang dapat gawin. Because the mark of baptism is permanent at hindi po yan mawawala. Isa po yan sa biyaya na sinasabi po natin na kapag ang Diyos magbigay sa atin ng biyaya, that is permanent. No, hindi po yan nawawala. Nandyan po yan. No? Sa ating sarili lamang ay maaring nanghihina tayo, maaring napapagod tayo, pero yung biyaya ng Diyos andyan lang naman. Parati na yan naka-attach sa atin kapag natanggap natin. So kung maaari mang nawala tayo, no, naglihis tayo ng landas, maaari mang nagkamali tayo, andyan pa rin ang Diyos at maaari pa rin natin siyang balikan, no? Dahil alam naman natin ang Diyos ay hindi naman nawawala. Tayo lang yung nawawala. Kung kaya kapag nagkakamali tayo, if we violate the law, no, the commandments of God, nandiyan naman po yung sacrament of confession. Nandiyan po yung simbahan ng Diyos para sa atin, no? Para tumanggap sa atin, para alisin ang lahat ng mga kasalanan natin, and so that we can retain, no, in the state of grace. So yan po mga kapatid, no? Napakaganda po ng ebanghelyo natin ngayon. So medyo traffic pa ngayon, no? Dahil sa this is Monday. Talagang kapag Monday, okay, may nagkaroon pa dito ng disgrasya. Okay, so sa mga bumibiyahe po, no, talagang before pa tayong magbiyahe ay magdasal muna, asking God's protection, no, asking our guardian angels na protektahan tayo dahil hindi po natin maiwasan, no, sa daanan ay maraming mga pangyayari at upang makaiwas po tayo sa mga disgrasya. So yan mga kapatid, no, sana safe po tayo parate. So, may mga kapatid po natin na may mga trabaho dito, sana po naging fruitful po tayo sa ating trabaho, no. Kahit maliit yung sweldo, okay lang po yan, no, as long as pinagpapasalamat po natin sa Diyos na ibinigay niya na buhay, ibinigay niya na trabaho upang magkapagpatuloy po tayo sa ating mga gawain dito sa mundo. So again, ano lang po yan, no? Mga material na bagay, dagdag lang po yan sa mga biyaya ng ating Panginoon. Pero ang tunay na biyaya talaga, no, ay ang pagsunod sa ating Panginoon ng tapat ng buong puso. Sinasabi nga po sa ebanghelyo, kung nais nating maging ganap, no, iwan natin ang lahat ng mga material na bagay na ito. Itulong sa ating kapwa, no, corporal works of mercy, at sumunod tayo sa Diyos. So yan
ang nakakasigurado po tayo na pag-iimpok talaga ng yaman dito sa doon sa langit, no? So napakalinaw po yan mga kapatid. So I think it's 7:30 sa amin dito sa mga kapatid natin na OFW. Kamusta po kayo dyan? Simula na ba ng trabaho or pahinga na po ba ninyo? Ayan, sana po natanggap po natin ang biyaya ng Diyos araw-araw, at sana po lahat po tayo, no, ay pagsikapin natin na sundin ang kautusan ng Diyos at piliin lamang ang Diyos. So it's 7:40 na at hindi pa tayo late, no, dahil alas 8 pa yung time natin. Ayan. So traffic talaga dito. At ayan, approaching na tayo sa ating eskwelahan. Nang sa gayon makapag-time in na rin, no? So biometrics, hindi pa tayo maaaring mag-late dahil re-reflect talaga sa biometrics kung late po tayo. At sayang naman, no, kahit ilang minuto lang na malate ay babawas talaga sa sweldo. So again, pagpunta pa lang sa trabaho, no, may mga expenses ka na, again may mga kinukonsume ka na. So kailangan talaga, no, na may allowance ka sa oras. Kapag alam mong traffic, kagaya po nito, rush hour talaga, Monday, ay dapat maglaan ka ng mahabang oras, no, before sa trabaho. Kaya ito pong nararapat natin na gawin upang hindi po tayo malate, no? Preparation. So ayan, so balik eskwela na. Mga estudyante ay balik na po sa eskwelahan. At sa amin po ay full pa kami, no, online, dahil yung aming mga kwarto dito ay hindi pa available, still under renovation. So kung kaya, ayan, pati yung parking lot dito ay punong-puno na. Okay, so sana may makita pa tayong parking lot mga kapatid. Punong-puno na dito yung aming parking lot, no? Talagang maaga pa itong mga empleyado dahil alam naman po natin pag Monday yan talaga. Okay, parang wala na nga. Saan kaya tayo dito makapag-park? Parking area. Okay, so maghanap muna tayo ng parking area natin mga kapatid. Dahil Monday po ngayon, medyo maraming na yun ang maaga, no? At gusto talaga gusto talaga makauna din sa parking area. Yan din yung madalas kapag late ka at no? Hindi naman, no? Medyo maaga lang yung iba, yung mga kapatid natin. So, tingnan natin doon sa aming college, baka mayroon, punuan na rin. Yung marami na rin dito yung nakapark. So, ikot-ikot lang tayo, no? Unahin muna natin yung timing, no? Baka maligtaan po natin. So yan po mga kapatid, maraming salamat po sa mga sumusubaybay po sa atin. Maraming salamat po sa mga nag-comment. Thank you so much po sa inyong pagsubaybay sa ating ginagawang live. Ayan, pagsuporta din po, no, sa pag-send ng stars. Maraming salamat din po dahil malaking tulong po ito para sa mga pangangailangan natin sa page. Wala. Ayan, so thank you po. Maraming salamat. This is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. God bless po.